Salop ng dungis sa anit ng silid. Ang tunay na disiplina ay hindi lamang nasusukat sa pagsunod, kundi sa malasakit sa kapwa at sa kalikasan. Sa bawat hakbang ng kabataang Pilipino sa paaralan, mahalaga hindi lamang ang kaalaman kundi pati na rin ang ugali, asal at pananaw sa buhay. Ang silid-aralan ay parang isang maliit na lipunan kung saan sinusubok ang kakayahan ng mga estudyante na sumunod sa alituntunin, magbigay galang sa kapwa at magkaroon ng malasakit sa kalikasan. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti nating napapansin ang mga problemang tila paulit-ulit na lamang. Ayon sa datos sa Department of Education noong 2023, 6 sa bawat 10 mag-aaral ang umaming hindi palaging nagtatapon ng basura sa tamang lalagyan. Dagdag pa rito, ayon sa DENR, 20% ng basura sa mga pampublikong paaralan ay nagmumula mismo sa mga estudyanteng walang pakialam sa kalikasan. Isang survey sa NCR ang nagpakita na halos kalahati ng mga guro ang nakararanas ng kawalang galang mula sa kanilang mga estudyante, mula sa pagsagot-sagot hanggang sa hindi pagsunod sa utos ng guro. Hindi ba't nakababahala ito? Sa simpleng bagay pa lang, hirap nang sumunod ang ilan. Kung sa tamang pagtatapon ng basura ay hindi magawa, paano pa ang mas mahahalagang bagay? Ang mga guro na dapat ituring na pangalawang magulang ay nawawalan na ng respeto mula sa kanilang mga tinuturuan. Ang mga datos na ito ay hindi lamang basta numero. Ito ay isang babala. Naranasan ko rin ang maging estudyanteng walang disiplina pagdating sa basura. Noong ako ay nasa 3 baitang, madalas akong magtapon ng basura tulad ng balat ng candy kung saan-saan. Isang araw, pinatawag kami sa guidance office dahil sa tambak ng basura sa aming classroom. Doon ko narinig ang masasakit na salita mula sa aming guro. Hindi dahil galit siya, kundi dahil nasasaktan siyang makitang parang wala kaming malasakit sa aming sariling silid. Mas masakit nang makita kong habang nagpapaalala ang guro, may ilan sa amin na natatawa pa. Sa sandaling iyon, nahiya ako hindi lang sa ginawa ko, kundi sa asal ng ilan sa aking mga kaklase. Dito ko naisip na hindi lang kalat ang iniwan namin kundi dungis din sa pangalan ng paaralan at sa pagkatao namin bilang mga mag-aaral. Naniniwala ako na ang disiplina at respeto ay hindi dapat ipinipilit kundi dapat kusa itong namumuo sa puso ng isang tao. Ngunit paano ito mabubuo kung sa mismong tahanan o paaralan ay hindi ito nabibigyang halaga? Ang mga simpleng problema tulad ng tamang pagtatapon ng basura ay unti-unting nagiging ugat ng mas malalaking issue sa lipunan. Kung hindi mariresolba ang kawalang disiplina sa murang edad, ito ay magiging ugali hanggang sa pagtanda. Napagtanto ko na ang paaralan ay hindi lang lugar para sa academic. Isa rin itong lugar kung saan dapat hubugin ang mga tamang asal. Ang pagtatapon ng basura sa tamang lugar at pagbibigay galang sa mga guro ay simpleng mga gawain, pero napakahalaga para sa ikabubuti ng lahat. Sa huli, ang kalikasan at respeto ay hindi lang responsibilidad ng ilan, kundi tungkulin ng bawat isa. Kung gusto nating magkaroon ng maayos at malinis na lipunan, dapat simulan natin sa ating sarili. Disiplina at respeto, yan ang tunay na marka ng isang edukadong tao.